Kongreso. natin ang latest sa Kamara, layuning maging transparent sa mga pagdinig sa mga impeachment proceedings hanggang Take two, sa botohan. nabubulol ka. Oo Ayan, nga, Lakay, kakatawa ko to eh. Ang Kamara, layunin daw na maging transparent. Take Layunin two, take three. Ayun. Ay, si Doc Gary na nga lang. Ang Kamara, layunin na maging Ayan, transparent sa mga pagdinig sa mga impeachment proceedings hanggang sa botohan. Mga nagpapakalat ng fake news, pinatitigil na. Alamin natin ang detalye mula kay RH12 Milky Rigunan. Manang Milky. Lakay at Sister El maging kay Doc Gary, walang may tuturong ang ginagawa ng iilang grupo na nagpapakalat ng fake news sa harap ng napakaraming problema ngayon sa bansa. Sa kanyang talumpati sa muling pagbubukas ng sesyon, nanawagan si House Speaker Faustino D. III na tigilan na ang pagtatanim ng duda sa isip ng mga Pilipino. Ayon kay D, patuloy nilang itataguyod ang kapakanan ng mamayan na matiyak ang transparency at accountability ng gobyerno. Narito ang pahayag ni House Speaker Faustino D. III. Ito po ang diwa ng ating paglilingkod. Handa sa anumang hamon at laging nakatuon sa kapakanan ng bayan. Kaya para sa mga nagtatanim ng pagdududa sa isip ng taong bayan, nakikiusap po kami na itigil nyo na ang pagpakakalat ng fake news dahil hindi ito nakakatulong sa pagresolba sa mga problema ng ating bayan. Gusto ko rin pong idiin na wala po kaming ibang hangarin kundi makapaglingkod at gawin ang aming mga responsibilidad dito sa Kamara. Dagdag Ito pa po ng ang House Speaker, fake news na nakatuon lang daw ang pansin ng Kamara Manang Milky. sa impeachment. Yan, Sakay. Mahina yata yung ano ni Manong Speaker. Dapat nakikiusap, dapat tumigil kayo. Kundi sa oblo kayo. Mabait eh. Mabait. Parang presidente, masyadong mabait. Nasingpat. Parang wala sa personalidad, Lakay, na mabait din talaga yung itsura. At saka totoo sa personal, ganun talaga ang makikita mo kay Speaker D. Ang sabi nga niya, fake news daw na ang mga naririnig na at nababasa na nakatuon lang daw ang pansin ng Kamara sa impeachment proceedings. Ang paliwanag ni D, kahit daw nakabreak ang sesyon, inuna nila ang pagbubuo ng lead council para matulungan ang gobyerno na makahanap ng solusyon sa epekto ng oil price crisis. Sabi pa ng House Speaker, bago pa nga mag-break ang sesyon, anim na pong panukalang batas ang kanilang napagtibay sa second reading na layunin na matugunan ang pangailangan ng ating bansa. Ako si Milky Rigunan nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.